Pinapag-disqualify ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber ang tatlong abogado ng mga biktima ng drug war. Kabilang sa kanilang ipinunto ang umano'y conflict of interest. Nakatutok si Salima Refran. Higit isang linggo bago ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, pinapadisqualify ng kampo ni Duterte ang tatlo sa mga abogado ng mga biktima ng Duterte drug war. Yan sina Attorney Joel Butuyan, Attorney Gilbert Andres at Attorney Nicolene Arcaina na pinatatanggal ng Duterte camp dahil sa umano'y impediment to representation at conflict of interest. Sa 11 pahinang dokumentong sinumite ng legal team ni Duterte, ipinunto nilang dating magkakatrabaho ang tatlo sa Center Law, isang NGO na nagsusulong ng human rights, freedom of expression at pagtalima sa international law. May pagtutol ang depensa sa ugnayan ng tatlo, partikular kay Arcaina na itinalagang case manager ng mga biktima na may conflict of interest daw sa isa pa niyang ginagampanang papel. Hindi malinaw kung ano ito dahil redacted o hindi ito isinama sa public version ng dokumento. Pero hindi raw ito magiging fair o patas dahil magkakaroon daw sila ng access sa ebidensya na para dapat sa paglinis ng pangalan ni Duterte. Kaya bukod sa pag-disqualify sa tatlo, hinihingi rin ng kampo ni Duterte na suspindihin ang kanilang access sa mga case record habang wala pang desisyon ang pre-trial chamber. Nauna na ring ipinunto ng depensa ang mga pahayag ni Butuyan sa media na bumabatikos kay Duterte at sa kanyang abogado. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng mga abogado. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. May karagdagang 500 biktima ng giyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pinayagan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na makilahok sa pagdinig. Yan ay matapos paboran ng Pre-Trial Chamber 1 ang kanilang mga aplikasyon para kilalanin sila bilang mga biktimang nakaranas ng lubos sa paghihirap bunga ng drug war ni Duterte. Dagdag sila sa 29 na mga biktimang nauna ng pinayagang lumahok sa mga pagdinig, kabilang sa pagdinig ng confirmation of charges na nakatakdang magsimula sa February 23. Sa isa pang desisyon, pinagtibay ng Pre-Trial Chamber 1 ang nauna nilang pasya na fit to participate o maayos ang kalagayan ni Duterte na humarap sa korte. Pagtanggi nila ito sa apela ng kampo ni Duterte na indefinite adjournment o pagpapaliban ng pre-trial proceedings sa kanyang kaso.